Breaking news mga kabayan! South Korea, inilunsad ang ikalawang Miguel Malvar-class guided missile frigate na BRP Diego Silang para sa Philippine Navy. Pangalawang breaking news, World War III malapit na ba? European Union, hinimok ang 450 milyong mamamayan na mag-imbak ng pagkain at supply sa gitna ng banta. Pangatlong breaking news, pagbisita ni US Defense Secretary Pete Hegseth sa Pilipinas, makatutulong sa modernisasyon ng AFP. Sa paanong paraan? Pang-apat na breaking news, Amerika nagulat sa ipapadala ng United Kingdom laban sa Russia. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa kauna-unahang pagkakataon, bibisita sa Pilipinas si US Defense Secretary Pete Hegseth. Ang pagbisitang ito ay mangyayari gawa ng ilang araw matapos muling harangin, sundan, at palibutan ng China Coast Guard ang mga barko at fishing vessel ng mga Pilipino sa Scarborough Shoal, na bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas at sakop ng ating teritoryo. Ang mga kilos na ito ng China ay patuloy na binabantayan ng US Defense Department upang pag-aralan kung paano nila tayo matutulungan. Dahil dito, magpupulong daw sina Secretary Teodoro at Secretary Hegseth upang pag-usapan kung anong hakbang ang maaaring gawin upang ipakita sa China na hindi natin hahayaang sila ang mangibabaw sa ating karagatan, lalo na sa loob ng ating territorial waters. Ang meeting na ito ay itinuturing na mahalaga para sa dalawang bansa, lalo na't ang kasalukuyang policy ng administrasyon ni Trump ay deterrence through strength, na nangangahulugan ng pagpapalakas ng ating AFP at ng kakayahan nitong makipag-ugnayan sa iba pang kaalyado. Kahit hindi pa dumarating si Secretary Hegseth sa Pilipinas, agad nang nagpahayag ng pagtutol ang China. Ayon sa kanilang Foreign Ministry, anumang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika ay hindi dapat maging banta sa ibang bansa at hindi rin dapat magdulot ng pagtaas ng tensyon sa rehiyon. Gayunpaman, ayon kay Philippine Ambassador Jose Manuel Romualdez, hindi naman tayo ang nagsisimula ng kaguluhan. Nakakagulat na tayo pa ang madalas sisihin, gayong ang katotohanan ay ang China ang patuloy na hinahamon ng ating ugnayan hindi lamang sa US kundi pati sa iba pang bansa. Hindi natin papayagan na may sino mang bansa ang mangibabaw sa South China Sea. Bukod dito, makikipagpulong din si Secretary Hegseth kay Pangulong Bongbong Marcos. Samantala, sa iba pang mga balita, hinimok ng European Union ang kanilang mga mamamayan na mag-imbak ng sapat na pagkain at mahahalagang supply na tatagal ng hindi bababa sa 3 araw sakaling magkaroon ng krisis, ayon sa European Commission. Sa panahon ng matinding kaguluhan, ang unang yugto ang pinakakritikal, ayon sa dokumento na naglalarawan ng posibleng mga senaryo. Mula sa digmaan, cyber attacks, at nakamamatay na sakit, hanggang sa mga pagbaha dulot ng pagbabago ng klima, ayon sa ulat ng politiko. Sa bagong gabay na inilabas noong Miyerkules, binigyang diin ng komisyon ang pangangailangan para sa Europe na baguhin ang pananaw nito at paunlarin ang kultura ng paghahanda at katatagan. Nanawagan ang European Union sa lahat ng mamamayan sa 27 miyembrong bansa nito na maghanda ng 3 araw na survival kit sa gitna ng lumalalang takot sa posibleng digmaan. Dapat magkaroon ng sapat na kakayahan ang Europe upang ipagtanggol ang sarili mula sa agresyong militar, ayon kay European Council President Antonio Costa noong Martes. Dagdag pa niya, ang kapayapaan na walang depensa ay isang ilusyon. Kung itinuturing ang Russia na ang mga hangganan ng Ukraine ay linya lamang sa mapa, bakit nito irerespeto ang hangganan ng ibang bansa? Ito ay sinabi niya sa isang European Policy Center event sa Brussels. Nais tiyakin ng Brussels na ang bawat mamamayan ay handa para sa 3-day self-sufficiency habang tumitindi ang pangamba sa banta ng digmaan sa buong kontinente. Inaasahan na tuturuan ang mga mamamayan ng EU na mag-imbak ng dose-dose ng mahahalagang gamit bilang bahagi ng kanilang resilience kit. Kabilang dito ang posporo, mga dokumentong pagkakakilanlan na nakaselyo sa waterproof pouch, tubig na nakabotelya, energy bars at flashlight.
Ayon sa CNN, binabalaan ng 18-page documents na nahaharap ang Europe sa isang bagong realidad na puno ng panganib at kawalang katiyakan. Kabilang sa mga pangunahing dahilan ay ang digmaan ng Russia sa Ukraine, lumalalang geopolitical tension, pagsabotahe ng mahahalagang infrastruktura at electronic warfare. Sa iba pang mga balita, noong March 27, 2025, sa isang seremonya na ginanap sa Ulsan Shipyard ng South Korea, inilunsad ng kumpanyang South Korean na HD Hyundai Heavy Industries ang BRP Diego Silang, ang pangalawang Miguel Malvar class guided missile frigate na inorder ng Philippine Navy. Ang barkong ito ay bahagi ng mas malawak na hakbang ng pamahalaan ng Pilipinas upang i-modernize ang hukbong dagat ng bansa sa ilalim ng Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Ang Diego Silang ay ipinangalan kay Diego Silang I. Andaya, isang Pilipinong revolusyonaryo na lumaban sa pananakop ng mga Espanyol at nagdeklara ng isang malayang estado sa Hilagang Luzon noong ika-18 siglo. Kabilang sa mga mahahalagang yugto ng ship construction ay ang first steel cutting noong November 22, 2023, kasunod ng keel laying noong June 14, 2024, at ang paglulunsad nito noong Disyembre ng 2024. Ito ang second ship in its class kasunod ng Miguel Malvar na inilunsad noong June 18, 2024 at nakatakdang maihatid 5 buwan na mas maaga sa schedule. Ang parehong barko ay maglilingkod sa offshore combat force ng Philippine Navy at inaasahang makokomisyon sa pagitan ng huling bahagi ng 2025 at unang bahagi ng 2026. Ang pagkuha ng 2 barko ay sinimulan sa ilalim ng Corvette Acquisition Project na bahagi ng Horizon 2 Phase 2018 hanggang 2022 ng Revised AFP Modernization Program. Nais ng Philippine Navy na magkaroon ng mga barkong kasing laki ng frigate na may mas pinahusay na mga armas at sensor suite kumpara sa Jose Rizal class. Samantala, sa iba pang mga balita, hindi katanggap-tanggap ang paglitaw ng NATO troops sa Ukraine. Iyan ang banta mula sa Russian Foreign Minister na si Sergey Lavrov matapos makipagpulong ang delegasyon ng US sa mga Russian sa Saudi Arabia. Ang warning ay malinaw: kung direktang makikisangkot ang NATO sa Ukraine, mawawala ang kapayapaan. Ngunit hindi nagpapatinag ang Britain. Sa halip, ginagawa nito ang pinakakinatatakutan ni Putin, ang pagpapadala ng Eurofighter Typhoons diretso sa labanan. Hindi lamang ito basta aid package, ito ay mga nangungunang NATO warplane, mabilis, high-tech at ginawa para i-dominate ang himpapawid. At kung matutuloy ang plano, ito na ang pinakadirektang military intervention ng kanluran sa Ukraine. Nababahala ang Moscow, natigilan ang Washington, at ang battlefield ay malapit nang magbago sa paraang hindi inaasahan ng sinuman. Kaya ano nga ba ang binabalak ng Britain? Paano babaguhin ng mga fighter jet na ito ang digmaan? At ito na ba ang sandali kung kailan tuluyang makikisangkot ang NATO? Alamin natin. Noong February 18th, ang Times ay kabilang sa mga unang outlet na nag-report sa Lavrov's comments tungkol sa Russia na hindi papayag sa mga NATO-affiliated troops sa Ukrainian soil. Ang mga comments na iyon ay dumating matapos sina Trump at Putin na gumugol ng mahigit 4 hours na nag-uusap tungkol sa kung paano tatapusin ang digmaan sa Ukraine nang walang pakikialam mula sa mga bansang European o pinakamahalaga sa Ukraine mismo. Lumalabas na gusto ni Trump na magpakita ng kapangyarihan mula sa Amerika. Tanging ang US ang makakapag-negotiate ng peace kay Putin. Tila iyan ang sinasabi niya. Iyon ang dahilan kung bakit walang ibang inimbitahan sa mga talakayan. Maaaring iba ang pananaw ng UK. Binanggit ng Times ang isang senior military source na naglilingkod sa labas ng UK na nagsasabing ang pag-uusap sa pagitan ni Putin at Trump ay ang unang round. Ibinahagi ng Russia ang posisyon nito. Ngayon ay oras na para mag-negotiate, habang naghahanda ang UK na magbigay ng isang bagay na hinihingi ng Ukraine mula nang magsimulang lumutang ang ideya ng usapang pangkapayapaan, mga security guarantee. Malinaw na tutol si Putin sa pagpapahintulot sa mga bansang European na magpadala ng malalaking troops sa Ukraine.
Ang pagkakaroon ng potensyal na tens of thousands ng sundalo na nagpapanatili ng kapayapaan sa pagitan ng kanyang mga puwersa at Ukraine ay kabaligtaran ng gusto ni Putin. Kaya nakaisip ang UK ng ibang ideya. Kung hindi ito makapagpadala ng mga troops sa lupa, paano kung magpapatrol ito sa himpapawid sa ibabaw ng Ukraine? Sinabi ng isang senior UK government source na ito ay magiging isang air policing mission kung saan ang UK ay magtatalaga ng malaking bilang ng mga jets nito upang magpatrolya sa himpapawid ng Ukrainian. Ang mga jets na iyon ay magiging Eurofighter Typhoons na kinakailangan upang manatiling nakaalerto sa anumang pag-atake ng Russia pagkatapos ng isang peace deal. Ang pagkakaroon ng mga plane na iyon sa himpapawid ay nangangahulugan din na ang Europe ay maaaring magtalaga ng mas maliit na peacekeeping force sa Ukraine na maaaring sapat na para muling isaalang-alang ni Putin ang kanyang pagtutol sa ideya. Isa pang source ng Times ang nagpapahiwatig din na maaaring gumamit ang UK ng sopistikadong monitoring technology upang bantayan ang mga puwersa ni Putin. Kung sasalakay ang Russia, ang technology na iyon ay mag-aalerto sa buong mundo. Gayunpaman, hindi alam kung ang monitoring technology na ito ay papalitan ang mga British troops sa lupa o tutulong sa kanila na mapanatili si Putin sa linya. Ano man ang mangyari, pareho ang resulta. Nabigla lamang ng UK ang US sa pamamagitan ng pagbaliwala sa mga pahayag ni Lavrov na hindi kailanman magkakaroon ng peacekeeping force sa Ukraine. Ang unang negosasyon ni Trump ay binaliwala at ang UK ay naghahanda para sa isang military operation na hindi inaasahan ng Russia at US. Ang tanong ngayon ay simple, ano ang magiging itsura ng operasyon na iyon? Wala pang malinaw na sagot sa ngayon, lalo na kung isasaalang-alang na ang ideya ng Eurofighter ng UK ay nasa early stage pa lamang. Gayunpaman, may ilang paraan na maaaring lapitan ng UK ang pagpapadala ng mga Eurofighter nito upang magpatrolya sa himpapawid ng Ukraine. Ang una ay bahagi ng reassurance force. Ayon sa Financial Times, kasalukuyang nakikipagtulungan ang UK kasama ang France upang likhain ang force na ito na aasa sa Western Air Power upang ipatupad ang anumang ceasefire deal na mapagkasunduan ng Ukraine sa Russia. Ang force na iyon ay susuportahan ng United States at iiral upang pigilan si Putin na makisali sa anumang agresyon kasunod ng kanyang kasunduan sa isang ceasefire. Ang proposal ay nagstand sa isang naunang ideya mula kay French President Emmanuel Macron na mag-deploy ng malaking bilang ng mga sundalo sa Ukraine. Ngunit sa halip ng mga sundalo, ang approach na ito ay magtutuon sa aerial aspect. Iyan ay isang area kung saan karaniwang may advantage ang kanluran kaysa sa Russia. Bagaman, hindi ito magmumukhang gayon mula sa mismong numbers lamang. Ayon sa Global Firepower o GFP na isang military strength aggregator, ang military ng Russia ay may 4,292 aircraft na 833 sa mga plane na iyon ay mga fighters. Ang UK at France ay nagdadala ng mas kaunting aircraft sa table. Mayroon silang 1,607 sa pagitan nila, kung saan ang dalawa ay nagsasama upang mapanatili ang isang stockpile ng mahigit 339 fighter jets. Malinaw na pabor sa Russia ang numbers game. Gayunpaman, napatunayan na ng Russia na ang Air Force nito ay isang paper tiger noong Ukraine War sa kabila ng pagkakaroon ng mas mataas na numbers ng mas advanced na aircraft kaysa sa Ukraine. Nabigo ang Russia na makamit ang aerial dominance noong early stage ng pananakop nito. Inangkin ng Ukraine na binaril nito ang 342 Russian planes at 325 sa mga helicopters nito noong February 2024, kung saan ang karamihan sa mga aircraft na iyon ay nawasak sa loob ng unang ilang buwan ng sinasabing Special Military Operation ni Putin. Nabigo ang Russia na i-take out ang surface-to-air o SAM missiles ng Ukraine, kung saan kahit ang mga mula pa noong Soviet era ay napatunayang epektibo laban sa aircraft ng Russia. Nang magsimulang dumating ang mas advanced na technology sa Ukraine sa pamamagitan ng mga Western partners nito, karaniwang inabandonan ni Putin ang kanyang mga unang aerial plan.
Gumamit siya ng kanyang aircraft upang magpadala ng glide bombs sa Ukraine mula sa likod ng front lines ng digmaan matapos mabunyag ang kahinaan ng kanyang Air Force. Pagsamahin ang mga issues na ito sa kakulangan ng cooperation sa pagitan ng aerial at ground assets. Dahil sa segmented approach ng Russia sa military nito at ang aerial might ng Russia ay hindi kung ano ang lumalabas sa papel. Pinaplano ng France at UK na samantalahin ang mga issues na ito sa pamamagitan ng reassurance force nito. Ang Guardian ay humukay ng mas malalim sa force na ito sa isang article noong February 19th. Inangkin nito na ang mga Western officials ay magtatalaga ng at least 30,000 troops sa Ukraine bilang bahagi ng force na ito, kung saan ang karamihan sa peacekeeping ay magtutuon sa air at maritime defense. Bukod dito, ang ground forces ay hindi ide-deploy sa Ukrainian frontline na malamang na magpapalubag-loob kay Putin at magpapasaya kay US President Donald Trump. Sa senaryo na ito, ang Eurofighter jets ng UK ay magsisilbing replacements para sa 100,000 hanggang 150,000 strong deterrence force na hiniling na ni Ukraine President Volodymyr Zelensky. Ang approach na ito ay maaaring gumana para sa Europe. Ang laki ng karamihan sa mga military ng kontinente ay modesto ayon sa Guardian, at least kung ihahambing sa Russia, Ukraine at US. Walang may kakayahang magtalaga ng masyadong maraming troops nila o kung hindi ay iiwanan nila ang kanilang mga sarili na defenseless. Dagdag pa, inangkin na ni US Secretary of Defense Pete Hegseth na walang US troops na ide-deploy sa Ukraine. Iyan ay karaniwang isang veiled message sa Europe na kailangan nitong harapin ang anumang paparating na ceasefire nang walang involvement ng American. Ang response ng UK, kasama ang pagsanib puwersa ng France dito, ay dumating ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ng US. Ngunit ito ay isang potential approach lamang. At umaasa ito sa kakayahan din ng UK at France na magtalaga ng 30,000 na sundalo sa Ukraine. Kung sasabihin ni Putin na hindi, ang reassurance force ay maaaring dead in the water. Marahil ang Baltic approach ay mas gagana. Sa isang March 3 report na sumasaklaw sa kung ano ang maaaring maging hitsura ng isang air patrol sa ibabaw ng Ukraine, iminungkahi ng Defense Express na maaaring kumuha ang UK ng katulad na approach sa nakita sa ibabaw ng Baltic states ng Estonia, Lithuania at Latvia. Lahat ng tatlo ay dating Soviet states na naniniwala na sila ang susunod na mga bansa na target kung magtatagumpay si Putin sa pag-take sa Ukraine. Ang security and defense analyst ng Sky News na si Michael Clark ay tila sumasang-ayon sa opinyon na ito. Sinabi niya na ang Baltic states ay kabilang sa mga pinaka-vulnerable sa ambitions ni Putin na itinuturo na inangkin ng leader ng Russia na lahat ng tatlong bansa ay bahagi ng natural empire ng Russia noong nakaraan. Ang Latvia at Estonia ay border sa Russia na ginagawang posible ang direktang invasion. Ang Lithuania ay medyo mas protected, bagaman kahati nito ang isang border sa Russian ally na Belarus at delikadong malapit sa Russian exclave ng Kaliningrad. Tungkol naman sa Baltic approach, umiiral ito mula pa noong 2024 bilang isang NATO air policing mission. Ang mga NATO members ay nagro-rotate ng deployments ng fighter jets sa Lithuania at Estonia na karaniwang nagbibigay sa mga bansang ito ng isang makeshift air force upang bumawi sa kanilang limited aviation at air defense capabilities. Ang mga fighter jet na ito ay nagpapatrolya sa borders ng Baltic states na nagbabantay sa anumang Russian aircraft na maaaring ipinadala ni Putin sa mga secret scouting missions. Kapag natagpuan, ang Russian aircraft ay ini-escort palabas ng Baltic airspace. Ang approach ay epektibo. Halimbawa, noong September 2024, nakita ang NATO jets na nag-intercept ng 6 Russian aircraft habang tinatangka nilang tumungo sa ibabaw ng Baltic Sea. Lahat ng ito ay walang transponders at flight plans na nagmumungkahi na ipinadala sila ni Putin para mag-spy sa mga Baltic nations. Kabilang sa mga jet ang 4 na Sukhoi Su-30 MKIs at isang Sukhoi Su-35, kung saan ang huli ay kabilang sa mga mas advanced na fighter jets
na mayroon ng Russia sa arsenal nito. Nang harapin, ang mga piloto ng mga Russian jets na iyon ay kumilos ng uncooperatively ngunit hindi aggressively, ayon sa German Air Force personnel na bahagi ng interception mission. Isang katulad na incident ang nangyari pagkalipas ng 2 months kung saan ang isang ito ay kinasangkutan ng Italian Air Force na nag-intercept ng isang Russian Kut-A jet na lumilipad sa ibabaw ng Baltic Sea at delikadong malapit sa border ng Norway. Muli, ang mga jets ay hindi sumusunod sa international norms ayon sa NATO na nagmumungkahi na si Putin ay may nefarious purposes sa pagpapadala sa kanila sa himpapawid sa ibabaw ng Baltic waters. Ang mga Baltic missions na ito ay kinasasangkutan din ng nakakagulat na kaunting aircraft. Sinasabi ng Defense Express na ang Baltic Air Policing Operation ay karaniwang kinasasangkutan ng hindi bababa sa 8 fighter jets, kung saan ang mas kamakailang rotation ay kinabibilangan ng 4 Dutch F-35As at 4 French Rafale jets. Minsan tumataas ang numbers, lalo na kung naniniwala ang NATO na palalakasin ng Russia ang mga Baltic efforts nito. Halimbawa, 12 jets ang nag-scan sa Baltic skies sa pagitan ng November 30, 2023 at March 1, 2024, 4 bawat isa mula sa F-16s ng Belgium at Poland, sinamahan ng 4 French Mirage 2005s. Ang katulad na approach ay maaaring gumana para sa Ukraine, gayunpaman may mga problema. Ang frontline ng Ukraine war ay umaabot sa approximately 700 miles na nangangahulugang higit sa 8 hanggang 12 jets ang kakailanganin para sa isang Baltic-like air policing approach. Hindi rin natin maaaring kalimutan ang Crimea at ang Black Sea na parehong maaaring mag-offer ng mga routes papunta sa Ukraine at kakailanganing ipatrol. Hindi ito magagawa ng UK ng mag-isa. Iyon ang dahilan kung bakit ito nakikipagtulungan kasama ang France. Marahil ang reassurance force na binabalak ng dalawang bansa ay magiging isang air policing force kung saan ang bawat bansa ay magbibigay ng approximately 12 jets upang magpatrolya sa himpapawid sa ibabaw ng Ukraine. Gayunpaman, hindi pa rin ito kinakaharap ang Putin problem. Hindi gusto ng leader ng Russia ang NATO troops sa anumang uri sa lupa sa Ukraine. Malamang na hindi rin niya tatanggapin ng basta-basta ang presensya ng mga NATO-aligned aircraft na nag-scan sa himpapawid ng Ukrainian. Noong November 2024, sinabi ni Polish Prime Minister Donald Tusk na ang banta ng isang world war na pinasimulan ng agresyon ng Russia ay seryoso at tunay. Ang Poland ay nakikipaghangganan din sa Russian exclave ng Kaliningrad na nangangahulugang meron itong vested interest sa pagpigil sa Russia na magtipon ng mas maraming troops malapit sa mga borders nito. Gayunpaman, ang Poland ay hindi Ukraine. Ang distance ay magiging problema. Ang isang British Eurofighter na nakalagay sa Poland ay kailangang lumipad ng over 600 miles upang marating ang Kharkiv, kung saan nagpapatuloy ang labanan. Sa kabaligtaran, ang NATO Air Policing Force na nakalagay sa Estonia ay kailangan lamang lumipad ng 124 miles upang marating ang Russian border, habang ang mga nasa Šiauliai Air Base ng Lithuania ay mayroon lamang 62-mile journey patungo sa Kaliningrad. Ang mga short flight times na ito ay nangangahulugang ang Baltic Air Policing Force ay maaaring tumugon sa mga incoming Russian threats ng mabilis. Hindi iyon ang magiging kaso para sa isang katulad na puwersa na nilikha upang suportahan ang Ukraine kung ang mga Eurofighter ng Britain ay nakalagay sa Poland. Sa oras na makumpleto ng mga planes na iyon ang kanilang 600-mile journey, maaaring huli na upang pigilan si Putin sa anumang gusto niya gawin. Kaya ang paglalagay ng mga Eurofighter sa Poland ay tila isang half measure. Mag-aalok ito ng mas maraming proteksyon sa Poland at sa Baltic States kaysa sa Ukraine. Dagdag pa, ang pagdedeploy ng UK ng mga Eurofighter nito sa isang bansa na hindi kasangkot sa pakikipaglaban sa Russia ay maaaring makita bilang isang senyales ng pagpapakalma kay Putin. Ayaw ng leader ng Russia ang mga NATO-aligned jets sa Ukraine at hindi niya ito papayagan kung ang Britain ay dadaan sa Poland route.
Mas mabuti para sa Ukraine kung ang mga jets ay ide-deploy sa teritoryo nito. Kaya dumako tayo sa isa pang tanong. Gaano nga ba kahusay ang mga jets na planong ipadala ng UK sa Ukraine?